sa banal na Espiritu, sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tuwirang walang hanggan ang pagmamahal niya. Ilan niya kaya ang tuwirang ilalagak kanyang buhay at ipagkakatiwalang lubos sa dakilang lumalang. Doon sa kanyang salita ay mananahan ang kanyang kaisipan at kalooban. Wala siyang hahanapin kundi ang kaaliwan na mula sa Ama na kanyang pinagmulan, buhay na pahiram sa sandaigdigan. Marami ang tao na nagsasabi, buhay ang Diyos, dakila ang Diyos, makapangyarihan ang Diyos. Subalit, sumakit lang ng kaunti ang balakang, Diyos ko, ano kaya mamamatay na kaya ako nire? Kumibot lang ng kaunti ang kanyang ulo, nagreklamo na. Kulang lang yung kanyang pera. Kulang ako ng pambayad ng kuryente. Panay na ang daing, panay na ang hinaing. Nasaan ang Diyos niyang buhay na pinagtitiwalaan niya? Ni hindi niya nasabing, Diyos ko, ano man ngayong oras na itong pagkukulang ko't pinagdaraanan ko, ang tiwala ko'y buong-buo sa iyo. Upang sa gayo'y maramdaman niyang kikilos sa kanyang sarili. Hindi yaong konting kibot, hinaing-daing, konting kulang, maraming hining. Mga minamahal, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Ang buhay ng tao ay parang gulong lamang. Naroon kang nasa ilalim. Kung minsan wala mang maghapon, nasa ibabaw ka kapag ginusto ng Ama. Kaya't sa bawat araw, may kaganapan sa buhay ng nilalang. Kaya't ang bawat isa, kung tunay na sinasabi niyang buhay ang Diyos, tumatawag siya sa Panginoon, hindi siya magpapagulo ng isip niya. Laging patag, sapagkat umaasa siyang buhay ang Diyos niya. At yan ang pawang katotohanan, mga minamahal. Yaon ang totoong may nadaramang buhay ang Diyos. Yung Diyos na tinatawagan niya, yun ang totoong nagtitiwala sa Kanya. Subalit yung nagsasabing, Panginoon, buhay ka talaga. Konti lamang naging salita ng kapwa niya, dinibdib niya. Yan ba ang nagsasabing buhay ang Diyos niya? Hindi niya naisip na patibong lang pala ng kalaban niya. Maaring tukso ito sa akin, baka mamaya ay pag pinatulan ko ito, mawala ako sa pananampalataya ko. Kaya kayong lahat, mga mahal, patotohanan niyo at patunayan na ang Diyos niyo'y buhay. Hindi lamang sa salita, kundi sa gawa.
hindi lamang sa panalangin, kundi matutong magbata. Habang binabata ang katugunan na ibibigay niya, huwag siyang mawala ng pag-asa na hindi bibiguin siya. Subalit marami ang wala nang patid sa kapapanalangin, wala ring patid sa kakaisip. Nasaan ang pagbabago? Wala. Yaan ang maliwanag na wala kang tiwala. Sapagkat kung may tiwala ka, hindi mo gagawin ang mabahala. Kaya sumainyo ang kapayapaan. Ang mga lingkod ng Diyos, wala na nga ang bigas, nakatawa pa. Sapagkat umaasang buhay ang Diyos. Tama baga? Sapagkat kung ang isang butil ng palay kapag tumubo isang uhay, ay hindi lamang. At ang isang uhay, ilan kaya ang sumibol na butil? Paano mong sasabihin, wala siyang magagawa? Kaya kung tunay kang nagtitiwala, manalig ka, siya'y may magagawa. Kaya't mula kay Lucas, inyong pakinggan. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Ilan kaya ang katulad ng kapitbahay nitong si Elizabeth na nang nabalitaan ang pagpapala ni Elizabeth ay nakigalak sa kanila? Kung minsan, maraming kapitbahay ayaw makisama sa galak ng kapwa niya, kundi ang umiiral pa'y galit, inggit. Kaya hindi makamta ng galak, sapagkat iba na darama, iba laman ang isip. Subalit kung lahat lang ng tao marunong makisaya at makigalak sa pagpapala ng kapwa niya, lahat ng tao magagalak mula kay Kristo. At siya ng pawang katotohanan, matuto kang makigalak sa galak ng kapwa mo. Hindi yaong pag nagagalak ang kapwa mo, hindi ba tuwan-tuwa ka dapat? Hindi. Mayroong taong kapag nagagalak ang kapwa niya, inis na inis siya sa kapwa niya. Galit na galit siya sa kapwa niya. At sinasabi pang, bakit siya lang ang masaya? Bakit ako hindi? Paano kang sasaya? Masama ugali mo? Buhay ba ang Ama? Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Sakaryasana ang ipapangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi Juan ang ipapangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at tinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat, pagdakay nakapagsalita siya at nagpuris sa Diyos. Yan ang pawang katotohanan. Sapagkat itong si Juan ay hinirang ng Ama, pangalan pa lang niya'y may kapangyarihan. At sa pamamagitan ng pagsulat ng kanyang pangalan, nawala ang pagkapipi ng kanyang ama na si Zacarias. Sa makatwid, sa pangalan pa lang pala ng mga pinagpala ng Ama na pinagtitiwalaan mo, may magagawa na siya. Ano pa kaya kung mismo siya ang pagtitiwalaan mong anak niya? Hindi kaya kung anong nagawa nitong si Juan, masigit na magagawa nung naglagak ng buhay kay Juan? Bakit kaya nga naman maraming tumatawag ng Panginoon, subalit hindi alam kung sinong Panginoon niya? Kung batid lang ng tao ang tinatawagan niyang Panginoon,
sa salitang Panginoon pa lamang, dadaloy na ang kapangyarihan sa kanya'y may magagawa na. Kaya mga mahal, katulad ng mag-asawa na pinag-isa ang layunin, kung anong sinambit na pangalan nitong si Elizabeth, ganun din ang gusto nitong si Zacarias. Yan ang nais ng Ama, magkaisa lamang ang tao. Sa pagkakaisa, maraming magagawa ang Ama, sapagkat sa layunin niyang isang espiritu ang maghari sa tao, lahat ng mabuti ang ipatutupad niya. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano nga kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon, yan ang tao. Kunwari natatakot. Subalit yung takot ay hindi totoo. Sapagkat kung totoong natatakot ang tao sama, na nabalitaan na siya'y makapangyarihan at siya'y totoo, takot gumawa ng kasalanan. Hindi magagawa ang kalibughaan. Subalit tulad ng mga kapitbahay na ito, nasindak na gitla doon sa kahiwagaan, subalit walang nagsisinisa man. Kundi natakot lamang na sino kaya ang sanggol na yaon na pinagpala ng Panginoon. Ano kaya't kung lahat ng taong natatakot ay magsisingganap at pagkatapos ng pagsisisi, magbalik loob sa Ama? Hindi kaya ang lahat ng nagbalik loob sa Kanya ay gagawin niyang tumpak at tama ang buhay nila? Sa isip, sa damdamin, siyang mangungunat, maghahari. Kaya nga, kung ganito ang pagkatakot ng tao, totoong kilala niya ang sinasamba niya. Subalit kung ang takot ay maraming tanong lamang, maraming hinahanap, hindi paganap, mga anak. Napuspos ng Espiritu Santo ang kanyang amang si Zacarias at humula ng ganito, purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin, maliwanag ang ilang katagang binaybay kong binasa sa pagkatao ni Constancia, na sabi ng iba, Constancia. May nagtutura namang Constancia. May nagsasalita namang Constancia. May nagwiwika namang Constancia. Na tulad ng mga propetang nauna na nagbigkas ng marapat, sumambit ng dapat, subalit di lahat ng kumilala sa salita ay nagsabuhay na ganap. Ilan kaya ang humula na sa pamamagitan ng Espiritu ng Ama, kaya ito'y nahayag at nabigay. Na ang patutoy lahat ay naging kaganapan. Subalit, ilan kaya ang nagtiwala sa totoong hula na mula sa Diyos na dakila? Mga minamahal, inyong pakinggan ang kasudlo ng aking tutura. Ipinangako rin niya nakahahabaga ng ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitawan niya sa ating amang si Abraham. Na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa kanya. At maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan.
ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, sapagkat lubhang mahabagin ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lihim ng kamatayan. At patnubayan tayo tungo ng daan ng kapayapaan. Lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu. Siya'y tumira sa ilang hanggang sa araw nang magpakilala siya sa Israel. Maliwanag ang katotohanan ng hinula nitong si Karya sa kanyang anak ay naganap. Nauna itong si Juan para ipakilala ang kasunod na sa kanya ay hindi man lamang dapat at karapat-dapat magdala ng kanyang panyapak. Hindi ito ganang pagkataong pinagmulan kung kaya't naganap. Hindi ganang pagkatao ang kaganapang ipinatupad, kundi ginamit ang bibig ni Zacarias upang hindi pa gumaganap ang kanyang anak na sanggol pa lamang, ay batid na ang haharapin at tutup din. Batid na ang susungin at gagawin hanggang nasubaybayan ang paglaki at naganap ang tinuran na unang Juan sa Jesus upang tuwirin ang daan at pagsisihin ang lahat ng nilalang. Ilan na kaya ang mga propetang nasambit? Mga minamahal ko, sa panahon ng mga ninununyo, propeta ang tawag sa kanila. Propetiyas, propeta. Subalit, ilan nga rin kaya ang tuwirang kumilala sa mga propeta at tumanggap na hindi lubos ang pagkilala sa kanilang Diyos Ama. Sa panahon ng Espiritu, hindi na kailangang kilalanin mo ang propeta. Ang kilalanin mo'y salita ng Ama, magaganap ang salita niya. Subalit sino nga kaya ang ginamit ng Ama na nalihim sa lupang ibabaw, na hindi naitala ang mga pangalan? Kaya't, katulad sa panahon ngayon, patay na't wala nang mabubungkal sa butuman lang nitong si Zacarias, subalit nababasa pa ang mga kataganyang binigkas sa pamamagitan ng Espiritu ng Ama na nagharit ng ibabaw, lumukob sa Kanya. Kaya, anak ba kayo ng Ama? Hindi patay ang Kanyang kapangyarihan. Buhay na buhay ang Espiritu niya. Ang sinumang nasa niyang bahaginan, makapapasok ng walang kanakanaka, sapagkat walang butot laman na tulad ninyo ang papasok sa katawang tao. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nakinabang ang maraming ninununyo sa nakipagtotoo sa Ama. Sa panahon nyo, makikinabang din kayo tulad sa pangako ng ninununyong Abraham, ng amang nagbitaw, na di nanlilinlang at di mapagpaimbabaw. Kundi lahat ng katagang salitang pangako, may katuparan at may kaganapan. Kaya't anak ka ba ng Ama? Lahi ka ba ni Abraham? Manalig ka. Mayroong Amang totoo. Ang buhay mo, tanging siyang nagpahiram sa'yo. Nagagawa niyang pihitin ang hangin saan dako man. Napapagbago-bago niya ang panahon nitong mundo. Magagawa rin niya, anak ay baguhin niya. Kaya't ikaw na anak niyang litong-lito, huwag magawa mong malito ka. Ama mo'y tawagin at apuhapin mo, mga aral niya na totoo. Huwag mong iwawaglit sa iyong isipan, siya'y tunay na dakila kailan pa man.
Damdamin mo'y kanyang gagawin, babaguhin kung ano pamaniyan. Kaya't halina kayo, magnilay magbulay na totoo. Kayo'y anak na tuwirang minamahal, bawat saglit sandali ng inyong buhay. May tuwirang siyang nilalaan, walang tinatangi kailan pa man. Kaya tuwiran kung sa inyo'y sasambitin, kilalanin nyo lamang kayo'y mapaghaharian ng tunay niyang liwanag na taglay. Kaya't kung kaninang paparito ka, halos magbuntong hininga at di mo kayang dinadala mong problema, anak na minamahal niya, tanggapin mo siya. Magluluwag ngayon ang kalooban mo. Sapagkat maliwanag ang kanyang tinuturan. Ako'y iyong sinisiyasat, batid nito ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako iyong nakikita, gumagawa man o hindi. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Di pa ako umiimik, yaong aking sasabihin. Alam mo nang lahat iyon, lahat ay di malilihim. Ika'y laging kapiling ko, katabi ko oras-oras. Ang likas mong kalakasan, ang sa akin nag-iingat. Nagtatakang sarilit, alam mo ang aking buhay. Di ko kayang unawain iyang iyong karunungan. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa banal mong espirito'y hindi ako makaiwas. Kung langit ang puntahan ko, pihong ika'y naroroon. Sa Seol ay naroon ka, kung dun ako manganganlong. Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan, o kayang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran. Pihong ikaw ay naroon, ako'y pangunahan. Matatagpo kita, roon upang ako'y tulungan. Kung ang aking pagtaguan ay ang dilim ng pusikit, padiliming parang gabi ang liwanag sa paligid. Maging itong kadiliman sa iyo ay hindi lihim, at sa iyo yaong gabi parang araw na maningning. Madilim at maliwanag sa iyo ay parehas rin. Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita, o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintal. Ang buto ko sa katawan, nung iyon ay hugisin sa loob ng bahay bata, do'y iyong napapansin. Lumalaki ako rong sa iyo'y di nalilihim. Ako yung nakita na, hindi pa man sumisilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay, pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo ng talaan. Matagal ng balangkas mong ikaw lamang ang may alam. Tunay, Yahweh, di ko kayang mataho ang isip. Ang dami ng iyong balak ay hindi ko manababatid. Kung ito'y bibilangin, ay sindami ng buhangin. Sasayo pa rin ako.
kung umaga na magising. Katotohanan, itong saki ituturan. Sino bagang isinilang sa balat ng lupa na ibabaw? Ang di nasilayan ng Ama kung kumpleto ang kanyang minidensya o tinatawag na mga makinarya. O kung isilang siya, kalbo na niluwal o makapalang buhok niya. Tanging Amang nakasusurit na kalilirit ng bawat anak niya. Kaya't ikaw, anak niya, na may pagkilala, halika ngayong oras na ito, magising sa pagkakahimbing mo. Doon ay damhin mo kung ano ang Ama mo, na tuwirang siyang sandigan mo at katubusan ng lahat sa iyo. Sapagkat ika'y mahal na mahal bilang taong tawag na nilalang. Nekarameneya hanam, nekarameneya hanam, nekarameneya hanam. Sapagkat kung ang hamog ay naibibigay sa panapanahon niyang nasang iliyan, ikaw tao, hintayin mo ang takda ng iyong kalayaan. At habang yaoy hinihintay, huwag mong dungisan ang iyong isip at damdamin sa karumihan. Manahan ka sa kalinisan. Kapag yaoy nabasa at natarok ng Ama mo, gigitlain ka pa niya. Siya'y masurpresa na Ama mo. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang may mata ay nagliwanag. Ang may pandamay makadama. Ang Ama mo'y para sa buhay, kaya't buhayin mo ang pagtitiwala sa Kanya. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. May bukas pa sa iyo, tao. Huwag damdamin ang kasawian. May nakalaan ang Ama sa lahat. Di man tuwirang pakita kung ano ito. Manalig ka, anak niya, di ka iiwan, di hihiwalay, ika'y kanyang mahal, tuwirang ka'y binabantayan. Kaya, halina, halina kayo. Ang duming isipan nyo'y palinisan na upang ganap na makintab ang salita na mahiwaga at ang gawa na mapagpala sa balat ng lupa. Ang may pandinig sa inyo ay nakarinig. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Masama man bibig, tataglay ng tao na kapagsasalita rin ng mabuti. Subalit iba ang hinuhugot sa kalooban ng mabuti, napapakita ang katotohanan, sa gawa ay may kalakip ang kanyang salita. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Oh, nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Buhay po bang Diyos?
Napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Mayroon po ba siyang ginagawa sa panahon ninyo? O, na hindi magagawa sa panahon pang darating? Lahat po ng panahon ay sa Kanya, sapagkat walang panahon na hindi Ama ang may bigay. Buhay bang Ama? Kaya, makinig kayo, mga taong anak niya. Kung sinusunod nyo lamang ang utos ko, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo. Parang ilog na di natutuyo ang agos, tagumpay mo sana ay sunod-sunod. Buhay ba ang Diyos? Kaya lamang ang pananaw ng tao na tagumpay na tinatawag ay kayamanan. Subalit sa Ama, kapag ang isip at damdamin mo'y naghahari siya, lahat ng hawakan ng palad mo ay pinagpapala niya. Kaya, ikaw ba'y anak niya? Hawakan mo ang paa mo na masakit. Manalig ka, mawawala. Ito. Kaya, maging ikaw sa sarili mo, kung tapat ang pananalig mo, pagtiwalaan mo lang Ama mo, kayang gamutin ang sakit mo. Kaya, maliwanag na tinuturan, sa pananampalataya, gumaling ka. At tinurang maliwanag ng Kristo, ang nagpagaling sa iyo ay ang pananampalataya mo. Kaya, hindi kailanman aariin ng tao na may takot sa Ama at kailanman hindi tatanggapin ng taong may pagkilala sa Kanya na siya ang manggagamot at siya ang nagpapagaling, kundi ang tatambitin, alang-alang sa Ama sa aking pagtalima, sa kalooban niya'y naganap ang kagustuhan niya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwirang kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya't anuman ang nasa bagay na hawak ng tao sa kanyang kamay, lahat ay pahira. Sapagkat daliri mo'y hiniram mo lamang. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya, huwag kang sakin. Ang buhay mo'y ibigay mo. Ang puso mo matutong magmahal tao. Mahal na mahal ko kayo. Tuwirang kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ay, buhay. Buhay nga po bang Diyos? Napakabuti ng Ama. Napakadakila. Kumusta po? Long time no see. I miss you both. Buhay nga po bang Diyos? Mga minamahal, napakabuti po ng Panginoon, ano? Napakabuti ng Ama. I miss you. Laging sinasabi ng tao, I miss you. Pero I miss you, hindi naman naghahangad na makita siya. Eh, kadaling sabihin, I miss you. I miss you sa sulat, sa text, sa computer. Where is I miss you? I cannot see. Buhay bang Ama? You're far away, sabi ng ano. Oh, lahat may paraan. Far away from you, from me, and from... ano yung English tuklok? Bakit? Kahit English tuklok, meron ako niyan. Sabi ng Ama, sino ba nag-aral ng English nyo?
tao. Sino nagbigay ng English nyo? Ako. Buhay ba ang Diyos? Mga mahal, pagharian kayo. Kaya, correction please, sabi ng tao. Wrong grammar. Where is the grammar? Buhay ba ang Diyos? Ay, buhe. Mahal nyo ba ang Diyos? Kung mahal nyo ang Diyos, patunayan nyo. Sabi ng tao, naiya akong umarap sa kanya kasi magaling siya, matalino siya, mayaman siya eh. Sabi ng tao, no? Sabi ng Panginoon, anak, kung kilala mo ako, kahit na sino mahaharap mo. Kapwa mo lamang yang may buhay, parehas kayong magpapantay. Pag kayo'y namatay, isa lang tutunguhan, alabok pinagmulan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, kailangan ang katakutan mo ay ako. Ang kahiyaan mo ay ako. Huwag yung kapwa mo. Dami mo naman anak kinahihiyaan, walang hiya ka naman. Sabi ng ama, buhay po Diyos! Kaya, ano mas masarap? Yung kanino mahiya? Gawin niyo po yan. Mga minamahal, napakabuti po ng Panginoon, ano? Dakila siyang walang kapantay. Diyos siya ng walang hanggan, nakapangyarihan, ang tinataglay. Kaya po, kayong lahat, alam niyo po ba? Sige nga po, hinga. Ay, saan niyo po ba kinukuha yung oxygen ninyo? Po. Ay, salamat. Ay, ba't pag nagagalit kayo, pag walang pera, hindi niyo maalalang humihinga kayo sa ama mo kinuha? O, sige po, sige. Sabihin niyo nga. Yan, nag-release na kayo. Meron pa ba? Pag may sinabi ang ama, anak, buntong hininga ka ng buntong hininga. Paano hindi ka magkakaroon ng buntong hininga eh? Di mo ako kilala. Buhay po ba ang Diyos? Nako, mga minamahal, pakatandaan niyo po, kumisan, ang gamot sa tumataas ang presyo, sa sumasakit ang ulo'y, tawa lang. Tawa lang. Oh, katulad ngayon, patay na, naalala pa. Tawa lang. Alalahanin niyo yung artistang si Bert, tawa. Buhay po ba, Diyos? Di po ba? Yan ang sinasabi ng ama na, kahit patay ka na, nabubungkal pa pangalan mo. Kung mabuti o masama, ang tinala mo sa lupa. Eh, alin po kaya ang mas maganda na nabungkal ang pangalan mo sa mabuti mong ginawa kaysa sa nabungkal muli pangalan mo? Eh, wala ka ng matagal ng panahon dahil sa kasamaan mo. Ay, nakakahiya. Tama po ba? Kaya, paano mangyayari na kayong buhay sa panahon ngayon na kapag kayo'y wala na, mabungkal ang pangalan nyo sa mabuti? Anong dapat gawin? Gumawa ng mabuti. Kaya, simulan mo na, anak ng ama. Buhay ba ang ama? Kaya po, kung matanda na ako, parang hindi na tamang magsimula ako. Huwag kang manghinayang sa katandaan mo. Ngayon, patuloy mong gawin. Simulan mo ng simulan at huwag mong wakasan hanggang dahil sa'yo mayroong naging apo, kaya't alalahanin mo, wag lamang ang manugang mo na masama ang ginagawa, kaya't di nagbabago ka, kundi ang apo na apo mo na maaaring magbago, na kung mabuti ka,
ang makikita niya. Kay bait ng lolo ko, kay bait ng lola ko, kaya't patay ka na, maaalala ka niya, at yaon ay nakatatak na. Dapat matulad ako sa lola't lolo ko. Paano kung masama? Nakaw, pangalan mo lang ayaw pangalalahanin. Pagkat sabi ng apo mo, ay, lola ko, madamot. Nako, hindi nga ako bigyan ng kahit ano lang, tinatago pa. Yan na nga lang, bibigay ko pa sa'yo. Humingi ka sa tatay mo, humingi ka sa nanay mo. Pagkat hindi nila ako binibigyan. Ikaw na apo ko, hihingi ka pa sa binigay lang ng iba. O tao nga naman, kung may pandinig, ay sadyang makarinig. Mapalad yung kahit di anak at manugang mo ang nagbigay. Kapag nanghihingi ang apo mo, bigyan mo at bahaginan. Pasasalamatan ka sa musmus niyang kaisipan. Hindi na mawawalay. Mabait ang lola niya at lolo. Kaya, huwag madamot kayo. Lalo na sa sumisibol. Madaling magtanda yan. Matalino pa sa matanda. Kaya pag namatay ang lolang madamot, mabuti nga sa'yo. Sasabihin niya ang tinatak mo sa apo mo hanggang ka apo-apuhan pa. Kaya, lola't lolo, magbagod na. Apo, Kutsing, bakit ganyan? Ewan ko, sigurado po, totoo yan. Buhay po, Banjot! Kaya't, Lina, mapalad ang mabait. Kung ika'y mabuti, mabuti rin sa'yo ang kapwa mo tao. Kung di man gumanti ang tinulungan mo, susugo ang ama sa'yo para gantihan kabutihan mo. Buhay po, Banchot! Ba't ano naman kanta yun na po, Kutsing? O ano? Nakarinig ka ba? Oh. Parang... O, sino mapalan niya? Siya, ikaw. Tatawa ka. Ilang taong ka na? Ilang taong ka na? Alam ko. Kaya, walang bata, walang matanda. Kapag binawian ng ulirat. Sipsipin mo lang, ha? Alam ko. Kaya ikaw ang sumipsip para sa kanya. Bata pa siya. Konektado sa utak.
Kaya, mapalad ka. Kaya, mapalad ka. Kaya, mapalad ka. Kaya, mapalad ka. Eh, ba't kami po hindi nyo nilalapitang mapalad? O, sige. Yung sakit nila sa inyo, pupuntahan ko kayo. Mapalad ka. Bangkot! Mapalad ka. Aba, may biye ka pa si Bayo. Opo. Walang magdadala. Gusto mo, anak? Kaya mo? Kabait. Yun. Sarap. Ha? Sip-sip mo lang, ha? Sip-sip, ha? Sip-sip. Yan. Masarap. Kamusta ka na? Ha? Gumaganda pakiramdam mo? Ha? Gumaganda pakiramdam mo? Nagtitiwala ka bang gagaling, anak? Ha? Uy, gusto mo pa? Sige, kuha pa ka. Ayun. O, sige. Sige, dakot. Dakot ka. Lahat ng madakot mo sa'yo. Ayun. O, yung isa. Dakot uli. Yung isa. To. O, dakot. Ayaw na. Wala sa bata, wala sa matanda. Sunod kayo. Pinakamatanda. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, napakabuti po ng Panginoon. Sino pa kaya ang bibigyan niyang tapang, katalinuhan, ang sisidlan niya para ipagsigawan ng kabutihan at kadakilaan niya na paniniwalaan ng kapwa-tao niya? Yan po ang totoo niyan. Pagdating sa kabanalan, ang pag-uusapan, hindi tatanggapin ang bawat nilalang. Lalo tigit kung sa antas ng buhay ay nasuring wala. Mga minamahal, pakatandaan po ninyo, sa larangan ng kabanalan, di pinag-uusapan ang antas ng buhay, ang antas ng katalinuhan na pinag-aralan. Sa larangan ng kabanalan, sino ka man, kung ikaw ang tumanggap, ikaw ang kalugod-lugod sa pananaw ng Ama. Buhay nga po ba ang Diyos? Kaya, sa larangan ng kabutihan at pagtupad sa kabanalan, hindi pinag-uusapan kung kaya mo ba o hindi. Sapagkat ang nagbigay sa'yo, siyang magbibigay kakayahan. Kapag inatasan ka, pinaginahan mo ang sinundan, siyang mangunguna sa'yo at kasunod ka lang. Kaya, ang nakakasuko, sumusuko, sinusuko, may sinusuko. Kaya, putol na naman ang message. Parang loses. Ano po? Naririnig niyo po ba yung tunog? Parang loses. Di ba yung loses nagbiblink? Pasko na, sinta ko. Dapat laging Pasko. Pasko na, mahal ko. May regalo ako.
Manalig kang totoo, may magagawa ako. Pagkat ako ay buhay na totoo, di mo man nakikita mata ng tao. May ginagawa sa'yo at may gagawin ako sa pamamagitan ng aking espiritu. Kaya nga, halina, maaliw kayo tao, wag lamang sa mga bagay sa laping na turingan, kundi bagkos maging kaaliwan nyo ay ang mga salitang banal tao, upang siyang sa inyo'y mapagninilayan, mapagbubulay-bulay nyo nga may buhay. Kaya halina, halina kayo, manalig na totoo, may regalo ang Ama nyo. Sa bawat segundo, saglit man ang buhay nyo, may gagawin at magagawa sa inyo. Kaya't magtiwala kang anak namin na mahal niya, kailan may di ka iwanan sa kagipitan. Kaya't magtiwala ka, may amang buhay ka na totoo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Kung di ringgin kayo ng Ama, pagkat winika na, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan, mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig tayo.
Iyo. Nakuha ng marami. Ay, buhay ang Diyos! Minadali niya, inubos niya. Yung iba naman pinagdamot. Uy, akin ito eka Sige anak, pinagkatiwalaan kita. Sinolo mo, hindi na kita bibigyan. Buhay ba ang Diyos? Sabi naman ng ama, ba, hindi lang kita nabigyan ngayon. Sumuko ka na. Ayaw mo na akong kilalanin, ayaw mo na akong sambahin. Ay, saan ka ba tutungo, anak? May Diyos ka pa bang iba? Abay, baka si Bersibol hanapin mo. Ay, sige lang, eka. Buhay ba ang Diyos? Minamahal, napakabuti po ng Ama. Lahat may kaparaanan, may bibigay siyang paraan. May paraan sa kagalingan ng karamdaman, may paraan sa buhay, may paraan sa lahat ng balakid, tinik ng buhay. Kaya lahat ay pawang kabutihan ang kanyang nakalaan. Walang kasamaan, walang kapahamakan, tao ang naghahanap ng kanyang kasamaan at kapamahakan. Kundi siya hihiwalay sa Ama, walang malilisya, walang maliligaw, walang mapapahamak, walang mararahuyo. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Kaya, mayroon po ba kayong tanong? Magtanong kayo kay Tulfo. Mayroon po ba kayong hinaing? Dumaing ka kay Kristo. Ikaw ba'y maraming hiling? Ika'y patuloy na manalangin. Ikaw ba'y sawa na? Bakit? Humihinga ka pa. Pagpalain kayo. Halina po kayo, mga minamahal ko.